Sa pinakataas ng post niya, ito yung nakalagay, YouTube flags long-running horror channel as inauthentic, sparking backlash over AI moderation. Another horror channel na na-demonetize, the reason? Inauthentic content. As you can see, sobrang tagal na nung channel niya, since 2012 pa. At hindi lang yan mga ma'am sir, may isa pang malaking horror channel na na-demonetize din at tinamaan ng inauthentic content. Ito yung Vidit 22. Kamusta na kaya yung malalaking channel na to? Naibalik na kaya yung kanilang monetization? Kaya mga ma'am sir, for those yung mga niche or channel about horror, huwag kayong kukurap dahil sa video na to pag-uusapan natin yung tatlong uri ng mga horror channels na delikado this 2026 at pag-uusapan din natin bakit hindi na sapat, hindi na ligtas ang AI voice ngayon. And also, i-discuss din natin kung bakit may mga horror channel pa rin naman na kumikita pa hanggang ngayon. And lastly, kung horror channel ka, horror narration, ano ka makakaligtas this 2026? May mga nagsasabi na itong mga creator ng mga horror channels, yes, gumagawa sila ng mga nakakatakot na content. But in reality, especially nowadays, sila mismo nakakaramdam ng takot, pangamba, hindi dahil sa mga content na ginagawa nila kasi nga horror, kundi dahil sa sitwasyon ngayon sa YouTube. Sa dami ng nakaka-receive ng violation na inauthentic content. Kasama dyan yung iilang mga horror niche. Nagsasabi na last year, pailan-ilan lang, pero ngayon, nakaka-alarma na dahil dumarami na po yung nakaka-receive ng violation na yan. Aminin natin, kung iisipin mo, libo-libo ng mga horror channels, yung makikita mo dito sa platform na halos magkakaparehas. Hindi mo na alam kung alin ba yung pagkakaiba nila. I don't know if it's true mga ma'am sir ha, kasi minabasa ako sa Reddit na isa sa mga pattern na nakikita nila, yung mga AI voice, especially yung kinuha sa 11 Labs. Isa daw yan sa binabantayan ngayon ng review system nila. Dahil isa ang 11 Labs sa mga ginagamit na makakapag-generate nga naman ng napakagagandang mga AI voices. Kaya hindi ka na magtataka kung bakit maraming mga creators or affiliates ang gumagamit nito. At ang masama doon, hindi lang AI voice kasi yung nagkakapare-parehas na. Yung editing style, yung formats, even yung mga AI images na mga ginagamit. Bakit hindi naligtas? Hindi na sapat ang AI voice this 2026. So actually mga ma'am sir, maraming mga creators yung nagkakamali dito. Hindi lang mga creators under mga horror channels or horror niche. Akala nila kapag hindi copyrighted yung kanilang content ay 100% safe na, which is wrong. Ngayon kasi hindi na ganun kasimple. Kung noon tinatanong lang ni YouTube kung pagmamay-ari mo ba yung content na to? Pagmamay-ari mo ba yung song na to? Pagmamay-ari mo ba yung story na to? Ngayon kasi kasama na sa tanong na yan yung may sapat bang original value dito sa in-upload mo na video? Kasi kung mukhang robot yan, mukhang gawang robot lahat. May kalalagyan, hindi lang yung monetization mo, kasama ang buong channel mo. Isipin mo to, merong isang sikat na kwento or horror stories na nakita ka sa YouTube. And since horror channel ka rin, naisip mo na baka pwedeng gayahin. Kinopya mo, dito nagiging delikado. Kung pareho ang kwento, pareho ang pacing, pareho ang AI voice, pareho yung mga images. Kung tatanungin ka ngayon ni YouTube, ano yung dahilan para ituring ko na unique yung content na yan na ginawa mo? Kaya ito po yung dahilan. Hindi ito simpleng copyright issue lang. Kasama dito yung may sapat bang originality ang ginawa mo. At yung iba, hindi lang po monetization nila ang nawawala. At alam ko, alam nyo din yan. Now, let's proceed doon sa tatlong uri ng mga horror channels na pinakadelikado. This is based mostly doon sa mga nakikita kong nagpo-post, de-demonetize na mga horror niche, horror narration. Number 1 po na tinututukan ngayon, yung may mga AI voice at static images lang. Actually, mga ma'am sir, sabi nga nila, ito yung pinaka-common. For example, meron lang ginawang 5 images. Okay, 5 larawan. Tapos, isang AI voice. Sabihin natin 15 minutes narration. Tapos, i-upload na po. Walang commentary, walang personal insights, walang original value.
Tandaan natin mga ma'am sir, sa ganitong sitwasyon kapag walang commentary, ang tinatawag na personal touch, yung galing talaga sa'yo, walang analysis, nagtaas po talaga ang risk ng inyong channel na ma-flag. Pangalawa, tinatawag na recycled stories. Malay mo ba na pang 100 ka na pala na nag-recycle ng storya na yan? Diba, sa Reddit, ang daming kumukuha ng mga stories dyan. Yung iba, ang dami na nagkapare-pareho na. Ang dami na kahit sa mga YouTube channels, di ba? May word na creepypasta, urban legends. Iniba-iba lang. And mapapansin mo paulit-ulit. Isipin niyo kung may 10 channels na halos, ano yun, pare-parehas kayo ng kwento. Ano po yung dahilan para maiba ka? Ang pangatlo na pinakadelikado ay yung mass production channel. Sama rin yung mga mass produce. Po yung isa sa pinaka nakakatakot ngayon, especially kung wala pa masyadong kaalaman yung isang creator at pinasok yung niche na to, a-upload ka agad ng napakaraming videos sa isang araw. Pwede ka pong ma-flag as mass produce. At marami na po yung nawala ng monetization dahil sa violation na yan. Ang totoo yan, may mga channel na naglalabas ng 5 videos, 10 videos, puro AI generated sa isang araw, pare-pareho ng template, walang human effort involved, so gawa lang siya ng robot. So yun yung impression kaagad ng system kapag ni-review yung mga ina-upload natin na yan na sobrang dadami sa isang araw. Ngayon sasagutin natin to, bakit may mga horror channel pa naman na kumikita? Buhay na buhay pa naman yung kanilang mga channel. Okay mga ma'am sir, listen. Kung totoong pinapatay ni YouTube yung mga horror niche, bakit may mga channels pa naman buhay na buhay at until now ay pumapaldo pa rin? Simple lang, kasi hindi naman horror ang problema. Hindi naman horror content ang problema dito. Ang problema, paano mo ba ginagawa yung mga horror stories mo? Paano mo ba ginagawa yung mga horror narration mo? Pansinin mo yung mga creators, yung mga channel na may sariling style, may mga sariling branding, at hindi lahat nakadepende sa AI. Gumagamit ng AI tools pero hindi inaabuso. May sariling narration, may sariling voiceover, may sariling personality, may analysis, may commentary, may unique storytelling na tinatawag. 7 days ago, na-remonetize yung channel ni Chilling Tales for Dark Nights. Bakit? Dahil nga malaki na rin ang community ng channel na to. Nakatulong yon para ma-call out ang platform, group ng mga tao sa platform para magkaroon ng human review ang channel niya. And that's the time possible na nung ni-review at nagkaroon ng human review ang channel niya, napatunayan na merong personal insights, mayroong unique and human value na nakita. And that's why na-remonetize, so naibalik ulit yung kanyang monetization. And hindi lang yan, even yung channel ni VD22 na na-demonetize dahil sa inauthentic content. And nakita ko sa post niya, nakalagay, we are remonetized, we are back 3 months ago. So mga ma'am sir, isang patunay yan na may mga instances na may mga wrongly detection na nangyayari dahil nga AI detection na AI system na yung nagre-review mostly ng ating channel. As well as yung mga possible na ma-flag as inauthentic content or mass produce, may pangahawakan tayo na once nag-appeal tayo, nagkaroon ng human review, makikita doon na merong originality, may uniqueness, may personal insights yung mga video natin. That's why mataas yung chance na maibalik at ma-remonetize yung ating mga channel. So, ang last na katanungan na kailangan nating masagot, paano makakaligtas ang horror channel mo this 2026. Narito po yung mga dapat nating gawin. Kung kaya mong gumamit ng sarili mong boses, gamitin mo yung original voice mo. Magdagdag ka ng personal commentary mo. Habang kinikwento mo, bawat kwento mo, magbigay ka ng sarili mong analysis. At ang mas ligtas, gumawa ka ng sarili mong storytelling. Mas iisipin pa ni YT na ang creative naman ng creator na to. Ma'am sir, yung nakakatakot na part dito sa content natin is hindi yung mga horror stories ha. Ang tunay na nakakatakot po yung possibility na isang araw magising ka, magulat ka na lang, makakatanggap ka ng email na mawawala na yung monetization mo, yung pinaghirapan mong channel. Masakit sa damdamin na malalaman mo na nasa review process pala yung channel mo. Kaya kung faceless channel ka, faceless horror creator, faceless horror channel, horror narration, horror niche,
Huwag mo nang antayin na magkaroon ng problema bago ka mag-adjust. Masasabi ko lang, basta tama ang ginagawa mo, wala kang dapat ikatakot. Be original, be unique. So, sana mga ma'am sir nakatulong sa inyo yung video na to, and if you think na nakatulong, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And also, shout out muna sa lahat ng mga members ng aking channel. Thank you so much guys sa support ninyong lahat, sa mga nag-rejoin this month. Thank you so much. More power and God bless po sa inyong lahat. And also sa mga bagong subscribers natin, sa mga dating subscribers na until now nakasupport pa rin sa ating channel, sa mga loyal supporters, loyal viewers natin na laging nandyan sa comment section. Shout out sa inyong lahat guys. Thank you so much sa support. I hope lahat tayo sumakses dito sa YT. So, and lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!